Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming kahilingan para maging lubos ang pagpahayag ng mabuting balita. Pakudangan sa pinangakong Espiritu Santo na ipapadala sa iyong anak sa salita para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan. Pakundangan sa pahayag na tapat na saksing Espiritu sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito ay tungkol sa mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautosan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na yan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Hari na ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon katas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinasoob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag naramdaman na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagpanganak, hindi na niya naalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa pinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Santa Rita ng Cassia. Pinanganak po siya sa Italia. Bata pa lang, gusto niya nang maging madre, maglingkod sa Diyos. Subalit, iba ang plano ng kanyang magulang. Masunurin na anak si Santa Rita. Sa edad na 12, kinasal siya sa isang lalaki. Bilang may bahay, siya naging mabuting asawa. Siya naging mabuting ina sa kanyang 2 anak. Isang araw, pag-uwi ng kanyang asawa galing sa trabaho, pinatay po ang kanyang asawa ng kanyang mga kaaway. After po namatay yung kanyang asawa, namatay naman sa sakit ang 2 niyang anak. Nawala lahat yung kanyang yaman, yung asawa at yung kanyang 2 anak. Sa murang edad, dinanas na po ni Santa Rita ang isang malaking pagsubok. Maraming pagsubok sa buhay. Lagi po siyang sinasaktan ng kanyang asawa. Pinahihirapan, minamaltrato, at napaka-violente ang kanyang asawa. Pinagmalupitan sa maraming bagay sa kanyang pinagdaanan sa buhay.
Hindi po siya sumuko. Hindi po sa umayaw. Hinarap niya ito ng buong buo. Dahil ang lahat ng ito ay parte ng buhay ng bawat isa. Sa kanyang pinagdaanan sa buhay, siya po'y naging tapat at nananatiling mabuti sa panampalataya na mayroon siya. Niyakap niya ang cross. Minahal niya ang cross. Dahil sa cross na ito, ay may sa likod ng cross, naroon yung kagalakan na ibibigay ng Diyos sa bawat isa. Sa ating po mabuting balita, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag po kayong malungkot. Huwag po kayong magduda. Huwag po kayong sumuko. Huwag po kayong mag-alinlangan. Huwag po kayong umayaw sa mga pagsubok, mga pangamba sa buhay. Lahat ng ito ay maiuwi sa kagalakan at kasiyahan. Ito po ang pangako ni Jesus. Isang araw, mapapasa atin ang kanyang paraiso. Binigyan tayo po ni Jesus ng isang life principle sa ating pagbasa at sa buhay ni Santa Rita. Ang life principle na ito, sinasabi, there's no glory without grief. There's no crown without the cross. There is no resurrection without the death of Jesus in Calvary. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa sa buhay. Kaya po, yung mga paghihirap natin, yung cross natin, yung ating pinagdadaanan sa buhay, ito'y pansamantala lamang. Ngunit ang kaligayahan at kagalakan na ating maranasan sa likod ng ating paghihirap at cross, ito'y panghabang buhay. Ang karanasan ng mga apostoles, ang karanasan ni Santa Rita, at ang karanasan po ng bawat isa ay manatiling buhay, manatiling saksi ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Tulad ni Santa Rita, huwag na huwag po tayong sumuko sa mga pagsubok na dumaan sa ating buhay. Tulad ni Santa Rita at mga apostoles, harapin natin. Dahil maraming ituturo sa atin ang cross na binigay sa atin ng Diyos. Ituturo niya sa atin kung ano ang tama. Ituturo niya sa atin ang pagmamahal sa Diyos. Ituturo niya sa atin kung paano mamuhay ng may galak na kasama si Jesus. Hindi ito mangyayari kung hindi natin maranasan ang mga pagsubok sa buhay. Kaya po, nang namatay po yung kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak, tinuloy po na Santa Rita yung kanyang plano na maging madre.
pumunta po siya sa konvento. Subalit hindi po siya tinanggap dahil mayroon siyang dating asawa at 2 anak. Napakabuti po ang Diyos sa kanya. Mahal po siya ng Diyos at hulog po siya ng langit. Dahil walang imposible para sa Diyos. Dahil sa awa, dahil sa biyaya, dahil sa pagmamahal ng Diyos, gagawin ng Diyos kung ano ang tama at nakakabuti sa bawat isa. Walang imposible para sa Diyos. Kaya po siya'y tinawag ng patron ng mga imposible dahil sa kanyang karanasan. Pangalawang pagkakataon, gumawa na ang paraan ng Diyos, hindi sa Santa Rita. Naging ganap po siyang madre. At gayon, nasaan na po sa Santa Rita? Nasahanay ng mga santo. Nasahanay ng mga banal. Sabi ko po, hindi madali ang pinagdaanan ng Apostoles. Hindi rin po madali ang pinagdaanan ni Santa Rita. At hindi din po madali ang ating pinagdaanan. Sabalit sa awa, sa biyaya, sa habag ng Diyos, lahat na bagay ay maging posible. Amen. Habang inaasam natin at hinintay ang kaligayahan sa langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkakatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahin muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway mapag-ingala sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap ng mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng biyaya ng Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito na may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Maraming kapatid, upang paghahay natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin kalugdan mo ang alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masasayang, kundi tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Dinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katomo at kapiling, nung lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Katsa'y kinalingan na mahal na Berhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtiisang iurat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal ikang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay di pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin, nagagaling na utos at turo na Jesus na natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Inilang kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Ito nga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayos ang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging subayo. At sumayin niyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay na niyang nagbibigay galak sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.